Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, transport strike ipinagpatuloy ng grupong Manibela. Pasok sa ilang paaralan, suspendido. Lalaking inmate sa Cebu natagpo ang patay sa loob ng banyo sa PIDEA 7 Detention Facility. Mayorya ng mga Pilipino inilarawan ang politika sa Pilipinas bilang magulo. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Itinuloy ng transport group na Manibela ang tigil pasada ngayong araw. Ito ay bilang pagkondena sa anilay hindi makatotohan ng bilang na nakapag-consolidate ng mga tsuper sa ilalim ng Public Transport Modernization Program o PTMP na iniulat ng gobyerno. Simula kaninang umaga naramdaman ang kawalan ng pampublikong sasakyan sa ilang bahagi ng Metro Manila, dahilan para ma-stranded ang maraming pasahero. Ilang paaralan at lokal na gobyerno ang unang nag-anunsyo ng kanselasyon ng face-to-face classes. Bukod sa LGUs, nag-deploy ang Department of Transportation o DOTR ng karagdagang bus at tren habang nag-aalok ng libreng sakayang MMDA at local government units o LGU sa mga apektadong commuter. Ilang transport groups naman gaya ng Pasang Mazda at Piston ang hindi lumahok sa transport strike upang bigyan ng pagkakataon ng pamahalaan na linawin ang plano nito sa kontrobersyal na PTMP. Sensitibong balita, isang detainee ang nagpakamatay umano sa loob ng banyo sa PIDEA 7 Detention Facility sa Lahug, Cebu City nitong weekend. Saad ng PIDEA 7, isang inmate ang nagsuplong sa prison guard sa nakita nitong katawan ng kapwa inmate. Agad na nagsagawa ng first aid at cardiopulmonary resuscitation o CPR ang mga gwardya, ngunit bigo silang masalba ang buhay ng lalaki. Kinilala ang lalaki na si alias Juan na inaresto ng otoridad sa isang buy-bust operation sa barangay Mantalongon, Dalaguete, Cebu noong March 90. Nakipagkita na ang mga tauhan ng PIDEA 7 sa pamilya ng inmate at tiniyak ang buong kooperasyon ng ahensya sa PNP para sa investigasyon. Mayorya ng mga Pilipino ang may negatibong pagtingin sa politika sa Pilipinas ayon sa huling survey ng Pulse Asia. Sa Pulso ng Bayan Survey noong Pebrero, lumalabas na 37.9% o higit 1/3 ng respondents ang nagsabing magulo o chaotic ang politika sa bansa. Hindi nagkakalayo ang mga naging resulta sa iba't ibang geographic areas at karamihan sa socio-economic classes. Bukod pa rito, 17.3% ang iniuugnay ang Philippine politics sa korupsyon o pera-pera la, habang 10.9% naman ang nagbigay diin na puro awayan, watak-watak at walang pagkakaisa ang politika sa bansa. Ilan pa sa mga negatibong persepsyon ay ang dayaan o vote buying, madumi, elitista, paasa at puro personal na interes. Tanging 4.2% lang sa registered voters na lumahok ang naglarawan sa politika bilang maayos o orderly. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Lenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.